Ano nga ba ang border? Ito kasing Vietnam at Cambodia, yung border nila, pwede mo siyang tawirin, malaya silang nakakatawid. Yung mga locals ng Vietnam at Cambodia, malaya silang nakakatawid eh. Napaisip ako na ito yung dalawang bansa na magkatabi, pero magkaiba yung kultura nila, magkaiba yung kasaysayan nila. Tapos, living peacefully beside each other. I love you. Mimingat. Ano, masaya ka na? Masaya po. Pagka nakakausap mo si Mrs., anong pakiramdam? Tatanggal po yung pagod. Tatanggal yung pagod. Kahit pagod na pagod ka, ano, ngayong araw na ito, ang daming tao. Sa akin, when you talk about borders, you're trying to cross the line, you're trying to escape from a situation na sobrang hirap, sobrang nakalulugmok, nakalulungkot. Paano ba natin pwedeng tignan yung struggle ng mga Rohingya na aming kinover? At pwede nating ilapat sa ating sariling karanasan. Ang borders o mga hangganan naman ay hindi lamang yung physical na hangganan, kundi mga borders sa sarili nating pag-iisip, sa ating sariling pagkatao, sa ating pananaw sa mga bagay-bagay. Bago naman kasi hinati yung mga bansa into territories, the world is borderless. Animals, human beings, borderless naman dapat eh. Dapat lahat tayo malaya. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, follow me, follow me. Nung napag-usapan itong theme ng borders para sa anniversary month ng Eyewitness, yung tawi-tawi yung agad na pumasok sa isip ko. Of course, hindi lang dahil matagal ko nang gustong pumunta doon, pero sakop siya ng theme talaga eh. Tingin ko, yun ang pinaka makaka-illustrate para sa akin, para sa publiko at viewers natin ng concept ng borders. Bago ako nakapunta sa Tawi-Tawi for the first time para sa anniversary episode ng Eyewitness, no? Meron ng Tawi-Tawi sa aking guni-guni, sa aking imagination. Yung Tawi-Tawi na yon ay bukod sa napakalayo ay exotic na lugar. Ligtas ba kayo rito? Maraming pirata pa rin. Wala. Walang pirata rito. Dati meron. Dati meron. Ngayon wala na. Kailan nawala? Tagal nang wala. Siguro mga isang taon na yan, wala na yan. Mga buyat. Walang kalsada ang bayan ng Sitangkay. Pamamangka lang ang tanging uri ng transportasyon dito. Halo-halo na rito ang kultura, maging ang galing sa mga kalapit na bansa. Hoy! Salamat po. Magandang tanghali po. Okay. Hi. Thank you. So, this is Megoring. We call this pansit. Okay, ito sa atin na. Okay. Pero kasi alam ko sa Malaysia at sa Indonesia. Yes. Megoreng ang tawag dyan. Megoreng. Dito sa inyo, anong tawag dyan? Tawag dito sa amin is, sometimes we call this Megoreng and sometimes we call this also pansit. Ganyan, sir. Ganun. Wow! Ito yung isa sa mga delicacy rito sa Sitangkay, no? Sa dami daw nitong mga
hamon o yung sea mantis na nahuhuli na dito, marami pa silang na-export o na-ship sa ibang lugar, no? Umaabot pa nga ng Zamboanga at Maynila. Tama yung tawi-tawi sa aking guni-guni na exotic. Kasi nga, dami kong natuklasan doon na naiiba, no? Pero nung nakarating kami doon sa pinakahuling isla ng ating archipelago, maraming papasok na ideya sa isip ng isang makakita, no? Ganda ng beach ah. Yung kasaysayan niya mismo, kakaiba. Kasi una, matagal siyang no man's land dahil nakilala siya na bilang stopover ng Abu Sayyaf at mga pirate gangs, mga pirata na nanggagaling Malaysia o may pinaplano silang kidnapping safari sa ibang lugar, doon sila nag-i-stay. So, iniiwasan yun ng mga ordinaryong tao, ng mga mangingisda dahil delikado nga yung lugar. But earlier this year, inassault siya ng Marines at mula noon ay inookupa siya ng mga sundalo. Actually sir, yung mga nakikita yung isla sa paligid natin, lahat yan Malaysia na. At yung mga tao dito, yung mga villages na yan, they transact their businesses dito na sila namimili. So, may dalawang grupo doon sa isla na yon na bagong dating. Mga sundalo na galing sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Tapos may Sama Bajau na tigo doon sa region na yon, no? Yung nadatnan namin mga Sama Bajau doon ay parang ganun pa rin ang buhay. Ang mga sea gypsies nga ang tawag sa kanila. At madalas silang pumunta sa Malaysia na walang humahadlang o humaharang. Iisipin mo talaga yung lahat ng implications ng pagiging isang island nation na walang land borders. At yung pinaka huling isla ng archipelago, may buhay doon. Hindi ito abandoned island. Ito ay isang isla at teritoryo na may Philippine sovereignty. Gusto naming pakita nga yung malayang pagtawid, no, ng isang tao sa border, no, na iba't ibang bansa. Ang ginawa namin, tumawid kami mula Vietnam papuntang Cambodia. Ganda niya kasi parang carpet. Mapaligiran ka ng kulay berde, nakaka-relax tingnan. Yung initial impression ko sa Mekong, para siyang Pasig River. Yun na nga lang, syempre mas malapad. Tapos, mahaba siya talaga, the longest in Asia. Tapos, number 12 naman sa buong mundo in terms of haba. At tumatawid siya sa 6 na bansa. So talagang tawag nga sa kanya the Great, the Mighty Mekong River. Nakakaingit doon sa ganon at napapaisip ako na bakit kaya hindi natin pwedeng gawin to sa Pasig River. At the same time, ang napansin ko rin, na-preserve kasi nila yung kultura nila doon. Okay, are you ready to experience? Come on, try it. Be careful, it's too hot. Masarap siya na spicy. For a long time ago, about 16th century or 17th century, Vietnamese, we came from the north and the center of Vietnam. We went down to the Mekong Delta and we stayed here with original people here, Khmer. Yeah? And at that time, here it was wild. There were no girls, no street, because there were no land market. And they meet at the junction in early morning. Yeah. So that is the reason why we have floating markets here. That's why if I have a pineapple,
And then you have something else? Yeah, I have flamingo. And how can we share? I mean, meet on the Florida markets and we share together. Pagtawid mo sa border ng Vietnam at Cambodia, parang wala kang makikitang kaibahan maliban sa nagbago yung architecture sa paligid mo. Yung memorable sa akin para din sa trip na yon is yung mismong pagtawid ng border. Nung tumawid kami sa ilog, dalawang immigration office lang na magkatabi. Ang napansin ko doon, pagtawid namin ng border ng Vietnam at Cambodia, malaya silang nakakatawid. Yung mga locals ng Vietnam at Cambodia, malaya silang nakakatawid eh. Nakikita namin, hindi naman na tinatatakan yung passport nila. The moment na tumawid kami doon sa border, magkaiba na yung tanawin. So, napaisip ako na ito yung dalawang bansa na magkatabi, pero magkaiba yung kultura nila, magkaiba yung kasaysayan nila. So, tapos, living peacefully beside each other. So, nakakatuwa lang makakita yung ganon. One of the first times na pumunta ako ng Thailand, nag-elephant riding kami ng anak kong si Julia. Akala ko matutuwa yung anak ko, pero nagulat ako na nung sumakay kami, after the whole ride, sabi ng anak ko, sabi niya, "Mama, are the elephants happy?" Nakikita kasi natin yung mga elepante, nagpipainting sila, nagtatampisaw sa tubig, naglalaro ng football, mga ganyan. So parang ang saya-saya tingnan. And true enough, na-discover ko na may ibang mukha pala yung tourism industry involving elephants in Thailand. And yun yung dinocument namin sa Eyewitness ang aking team dito sa anniversary episode ng Eyewitness. Nalaman namin na mahaba pala yung training at masakit yung training na pinagdadaanan ng mga elepanting ito para matutunan nilang magpasaya sa atin. Most of them, hinahagupit. Yung iba sa kanila, mapapansin mo yung mga tenga nila, gula-gulanit na siya, punit-punit na siya. Tapos, ang pinaka-nakakalungkot, nakakulong sila, nakakadena sila. Inisip ng team namin, meron bang lugar sa Thailand na ang mga elepante hindi nakakulong? Pamay! Nagpapasalamat kami kasi nahanap namin itong very admirable person na ito, si Lek Shailert. Alam ng mga elepante yung boses ni Lek, kaya nakikita mo. Naririnig niyo ba? Bigla silang nag-iingay. The whole day na nandito ako, hindi ko sila narinig na mag-ingay. Pero ngayon, naririnig ko silang mag-ingay. Eto, parating na yung buong herd. Narinig na kasi nila yung boses ng nanay nila. I have no children, and this is my, the reason I stay, and animal make me live here. I live because of them. They are my children. But some people will say that they're just animals. They're meant to work for us. What do you tell people when they say those things? I just tell you that is all kind of species who exist in this planet, they always have their own reason. Yeah. They're not designed for us. Yeah. They're not designed for animal, not designed for for whoever. Yeah. Everyone deserves for respect. She came from Laos. Tapos, dahil na-ostracize yung kanilang tribo sa Laos, they were forced to go to the mountains and cross the border of Laos and Thailand. Nagulat sila na itong mga elepanteng ito nakakaranas din ng karahasan. Naisip nila parang wala silang pagkakaiba dito sa mga elepanteng ito. Kung sila nakaranas ng karahasan, ang mga hayop na ito nakaranas din ng karahasan.
Pagkatapos kong magawa itong documentary na ito, lalo akong nagkaroon ng sensitivity for the animals that we look at, yung mga binibisita natin. And pumapasok lagi sa isip ko, tama ba na nakahawla sila? Tama ba na nagpapasaya sila para sa mga turista katulad natin? Bawat isang activity na ginagawa nila, hindi ba natin na-violate yung kanilang freedom? Sana dumating sa punto na kaya nating irespeto yung pagkakaiba ng bawat isa sa atin at hindi tayo maglalagay ng harang, ng pader, ng hawla, ng kulungan o ng borders sa pagitan natin. Kung pag-uusapan ang mga borders at ang mga hangganan, isa sa pinakamatingkad na kwento ay tungkol sa mga refugees o yung mga taong kailangan lumikas sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bansang pinanggagalingan para sa kanilang kaligtasan. Yung storya sa Bangladesh at Myanmar ay tungkol sa isang grupo ng mga tao na sa puntong ito ay pinagsasamantalahan at pinaka-inaabuso sa buong mundo. Hello. Actually, it's pretty overwhelming. At ang may isip mo agad, anong mangyayari ngayon? Dumadami pa yung mga refugees dito. Hindi naman sila makauwi. Walang-wala rin sila. How are you feeling? Very hungry, very thirsty, and the pain, body pain, and especially backbone is paining due to heavy load. I can only imagine how that feels like. Alam mo yun, parang napaka-desperado ng kanilang sitwasyon. Napipiliin pa nila ang ganitong klaseng buhay kaysa yung kanilang pinagmulan. So how are they able to find something to eat? And how many people will be sharing this meal? Go home. Mahirap mag-relate kasi sino ba itong mga taong ito? Pag nakarinig ka ng may 1,000 namatay, may 100,000 na tumatawid ng border, parang kung hindi mo sila titingnan bilang mga tao, para lang sila mga hayop. At yun ang pinakamasakit sa lahat dahil hindi tayo nakakasimpatya sa kanila. At the same time, it's very inspiring to see people na nagsasakripisyo ng oras, ng panahon, na hindi nila kapiling yung kanilang mga pamilya, nagkakasakit, minsan nasasaktan, pero nakatutok pa rin sa ganitong klaseng mga issue at inalay na yung kanilang buhay para maging mga humanitarian workers. Ang pinaka-masakit na larawan sa akin palagay is very humbling. Kasi yung at the time makita yung dalawang bata umiinom sa paddle, no? Tubig. Kasi walang maiinom. Sa experience ko sa ganitong trabaho, wala pa ako nakita ang ganong kahirap ng tao umiinom ng tubig na ulan sa putik.
Gusto natin makakita ng pag-asa sa gitna ng napakaraming problema. So, kung meron kang pagkakataon na bigyan ng saya o ng ligaya ang isang tao, kukunin mo yon at gusto mong ikwento sa ibang tao. Pero ang nangyari, hindi ganon. At sabi ko nga, para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi yun ang realidad. Life goes on, hindi ba? Parang we just have to make the most of what we have. And we have to realize na it's not always going to be a happy ending, but kahit hindi masaya, kailangan pa rin magpatuloy. Sa akin, when you talk about borders, you're trying to cross the line, you're trying to escape from situation na sobrang hirap, sobrang nakalulugmok, nakalulungkot. Pumunta kami ng Milan para makilala ang isang Filipino. Ang tawag sa kanya, Filipino pizzaiolo. Pizza chef ang ibig sabihin nun. Nung unang nagtrabaho dito sa Ipos ninyo, inasahan mo ba na magkakaroon ka ng magandang kapalaran? Na sa huli, ikaw na yung magiging parang bossing dito? Hindi, kasi hindi ko inisip yun eh. Ang inisip ko lang kasi magkaroon ako ng trabaho, kumikita, para may pantustos ko sa mga anak ko sa Pilipinas. May mapadala ka? Oo, may mapadala. Pero yung inisip na magiging may-ari, hindi ko naisip yun. Ano ka nagtagumpay? Ang sekreto doon, mahalin mo yung trabaho mo. May 8 empleyado ang pizzeria, 3 Italiano at 5 ay Pilipino. Isa na rito ang dishwasher na si Dennis. Mabait po yung amo niya kasi kapinoy niya. Hindi siya itinuring na iba. Tinutulungan siya talaga. Yun po yung sinasabi niya sa akin. Wala akong masabi sa mga boss ko dito, tsaka yung mga kasamahan daw po niya kasi kapinoy niya. I think kung nagtatrabaho ka sa isang lugar na ganon ang atmosphere, alam mo yung boss mo galing din sa baba, masarap magtrabaho sa ganong environment. And yung pagtawid niya dun sa borders, dun sa border ng kahirapan, I think is so inspiring for me kasi hindi lang siya nakakuha ng magandang trabaho, hindi lang good paying, hindi lang high paying job. Kung hindi, naging business owner siya yung naging may-ari ng pizzeria. At the same time, nagsaserve siya as inspiration dun sa mga empleyado niyang Filipino, dun sa mga ibang mga kababayan natin na nag-aasam lang na makarating ng ibang bansa para magkaroon ng magandang buhay. Pero siya pinakita niya, I can make it big. Ang Pilipino, kaya niyang maging malaki sa ibang bansa. Sa mapa, tila balakid lang ang mga border, mga guhit sa pagitan ng mga bansa. Ngunit sa aming paglalakbay, natuklasan namin na ang mga guhit na yon ay naglalarawan din ng iba't ibang hangarin ng mga taong nais makaiwas lamang sa gulo, maghanap buhay ng matiwasay o makaranas lang ng ibang kultura at lugar. Para raw aklat ng mundo. Kung hindi ka umalis sa iyong pinanggalingan,
parang isang pahina lang ang nabasa mo. Sa mundo, maraming klaseng borders, maraming conditions sa borders. Pero naiiba ang Pilipinas dahil ang mga borders natin ay nasa dagat. Kaya madalas iniisip na yung dagat ang naghihiwalay ng mga bansa, siya yung naghihiwalay ng Pilipinas sa ibang lugar. Pero nung nasa Panguan Island kami, pumasok din sa isip namin na ang dagat din ang nag-uugnay ng Pilipinas sa ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.